mga bossing, kayo po ba mga bossing ko ay napapansin po ninyo na masipag naman po kayo pero parang sa walat wala ang inyong kasipagan? Ako po may share po sa inyo po mga bossing ko upang sa ganon, kayo po mga bossing ko ay kumayod kalabaw may patutunguhan ng inyong po pagiging masipag mga bossing. Ngayon po mga bossing, para hindi lagi nauubos ang inyong pong pera, ituturo ko po sa inyo kung ano po yung mga dapat at hindi dapat nating ginagawa upang sa ganon mag-stay sa atin ang pera. Kumbaga yung pera natin, kumita po tayo, nakuha na po natin, tapos ito po ay nahawakan natin ng ayos at hindi lang ito dumadaan sa ating pong mga kamay. Ngayon po mga bossing, ano po ba ang dapat natin gawin? Unang-una mga bossing, kailangan po mga bossing ko, kayo po ay kung may pitaka at nakita nyo po yung pitaka ninyo ay paunti na ng paunti ang pera, kailangan po mga bossing, huwag nyo ibubukas sa inyong pong bibig na wala kayong pera. Kailangan kalmado ka pa rin mga bossing. Pero kapag po kayo nagsusulo na, magdasal kayo ng team, sabihin nyo po, tulungan kayo na makasurvive sa inyong mga pangangailangan at hindi kayo lagi maubusan ng pera. Ugaliin ang mga salitain na magkakaroon ako ng maraming pera ang darating sa akin, hindi na ako maubusan ng pera, maya-maya marami na akong pera, yung mga ganun mga bossing, basta lagi mga magaganda ang sasabihin po ninyo. Ngayong buwan na ito, simula na ng tagumpay ko, ngayong buwan na ito, maraming pera ang darating sa akin, ganon mga bossing. Huwag nyo ibubukas sa bibig ng mga walang pera, krisis, sobrang hirap, yung mga ganyan mga bossing. At yan nga po tunay namang makapangyarihan ng ating bibig. Kapag yan po ang ating salitain, yan po yung nagaganap. Kaya kailangan, kapag nakikita natin ganon, sitwasyon, excuse me po, ay i-reverse natin ang mga nagaganap. Tapos, ayun nga po, ipagdadasal natin sa mahal na Panginoon na mabago-bago naman ang takbo na ating pamumuhay. Tapos, ito pa mga bossing, baka kaya lagi kayo walang pera, bukod sa inyo pong sipag at syaga, kasi kung kayo po ay batugan, kayo po ay laging pagod, or kaya tamad laging kumilos, at ikaw po ay laging walang pera, huwag kang magtaka. Dahil natural lamang, dahil hindi ka kumakayod, ikaw ay batugan, konting kembot lamang ay pagod na. Ngayon pa mga bossing, pero kung ikaw po yung tipo ng tao na napakasipag na tao, pero parang laging kulang at lagi pa rin walang pera, lubog sa pagkakautang, aba, yan ang malaking question mark. Ngayon po mga bossing, ito isa sa mga tips sa inyo mga bossing. Baka po kasi mga bossing ko, kayo po ay naglalagay ng pitaka sa inyo pong sahig mga bossing, kasi isa po yan sa pinakabawal, yung naglalagay po ng pitaka sa sahig. Dapat po mga bossing ko, ang pitaka ninyo or ang bag po ninyo ay nakalagay sa mataas na lugar. Kagaya ng halimbawa ng cabinet mga bossing, dapat nandun siya sa may ibabaw ng cabinet. Ganun din po mga bossing ko, napakamalas kung kayo po ay nagtatago ng pera kaya hindi ka makaipon-ipon dahil sa mismong baba ng inyong cabinet or sa ilalim ng inyong higaan nakalagay ang inyong taguan ng pera. Dapat sa matataas po yan mga bossing ko. Ultimo yung lagayan ng bag po ninyo. Kapag po kayo ay aalis na lamang, saka nyo siya talunin. Kailangan nasa mataas. Para yung swerte po ninyo mga bossing ko ay tuloy-tuloy, hindi panandalian lang at hindi lagi nauubusan ng pera. Bagamat naubos dahil may binili ka na special na matagal mo nang pinapangarap, mabilis din po ito mga bossing kong kumbaga napapalitan din ka agad. Hindi yung nagtatagal na wala kang pera, yung ganun. May mga dumarating na hindi inaasahan na swerte, yung mga ganun mga bossing. Or bigla ka nakaisip na, ano kaya, magtinda ako ng ganito at biglang pumatok. Okay, magluto ako ng ganito at biglang pumatok. Inalok mo kahit sa mga online, tapos ang daming bumili. Yung mga ganun. Hindi ka naman talaga magaling magluto, pero may isa kang special na luto na naisip ninyo na lutuin at ialok, at ito naman ay biglang pumatok at nagkaroon ka ng maraming customer. Yung mga ganun mga bossing, yung mga tipong hindi inaasahan. Ganun din po, napakamalas kung kayo po mga bossing ko ay magbibilang sa sahig or kaya po sa pagkainan kung saan kayo ay nakain. Mas mainam mga bossing ko kung kayo po ay ganun. Bago-baguhin nyo po, halimbawa sa isang sopa, naglagay ka lang ng isang panyo na malinis or kaya madumi na, lalaban na, dun mo na lang ilagay yung pera na bibilangin po ninyo mga bossing. At pagkatapos, kapag ikaw ay nagbilang, yung binukas sa bibig, nagbilang ka ng paunti, malas po yun. Dapat ang pabilang mo, paunti, palaki. Pero sa totoo, hindi naman ganon. Kagaya ko pa, pag bagong taon, paulit-ulit kong binibilang, pero ito ay umaabot na ng milyon. Pero lumilikdang. Kasi napakahaba naman yung kapag ako'y nagbilang hanggang milyon. Pero, sambaga mga bossing ko, 500 pesos sa tigbe 20, na iniikot-ikot ko lang na binubukas ako sa aking bibig na magkakaroon ako ng milyon. Ganun po mga bossing. Yun po yung mga ilan sa mga pamamaraan para hindi po tayo lagi walang pera. Isa sa mga sikreto, mga pamahiin tungkol sa usapin ng pera.
Ganun din po, napakamalas kung halimbawa may mananaya na kumatok sa inyo. Nagkapag-usap ka sa may bintana, sinabi mo, oy pataya naman, tapos doon ka nagbayad sa mismong bintana, mga bossing, hindi ka lumabas, malas din po yun. Kumbaga, ang pera mo ay dadaan lang sa inyo po mga kamay. Kaya kapag po, halimbawa tataya ka, lumabas ka at makipag-usap doon sa tatayaan ninyo, hindi sa bintana, or kaya magbabayad ka sa bintana nyo, ibabayad, malas din po yun. Kailangan alam po natin yan mga bossing, dahil kapag po ganun, yun nga po mga bossing, lalong nawawalan ng pera. Or kaya po mga bossing ko, ito, kapag po kayo ay may pitaka, dapat hindi kayo nauubusan ng kahit 5 duling, kahit piso lamang or 25 centavo sa inyo pong pitaka. Kasi pag nasisimutan po yan, malas po yun. Dahil wala nang magtatawag ng swerte, wala nang magtatawag ng kasamahan po niya. At lagi kayo maubusan ng pera. Yan pa mga bossing ko ang ilan sa mga pamahiin pagdating sa usapin ng pera na dapat ay alam po ninyo para hindi nga po kayo naubusan ng pera. Ilan pa mga bossing? Salamat po!